Sa aming pagbabalik, kikilalanin naman natin ang mga kabataang kinakalingan ng bahay at yaman ni San Martin de Porres sa Bustos. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Dito rin sa Bustos, Bulacan, matatagpuan ang bahay at yaman ni San Martin de Porres Incorporated. Isang bahay ampunan na kasalukuyang kumukupkop sa 100 kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Good morning, John Mark. Maaari ba magpakilala ka sa ating mga televiewers? Yes po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si John Mark Bayanay, 30 years old. Ako po ay isang social worker po dito po sa bahay at yaman ni San Martin de Porres. Pwede mo ba akong kwentuhan paano at kailan nag-umpisa ito? Ang San Martin de Porres po ay nagsimula po siya taong 2002 sa pamamagitan po ng isang feeding program po sa Bangbang po sa Metro Manila. Then, nag-decide po sila noong November 2002 na magtayo po ng isang shelter sa Bangbang din po, no? Then, yung mga bata po na inaalagaan po nila doon ay umaalis po. So, naghanap po sila ng lugar kung saan magtayo sila ng isang stable na residential facility. Dito sa Bustos, may mga taong mabubuting puso na nag-donate po ng lote. Ano ba ang layunin ng ating Children Formation Center na ito? Unang-una po sa lahat, yung mga bata po kasi na yan ay galing sa iba't ibang klase ng pamilya na iba't ibang karanasan. No? So ang layunin po natin dito ay matulungan po yung mga bata na maibalik yung, ma-restore natin yung social functioning po ng mga bata natin. Matulungan po sila na makapag-aral, mahubog po sa mga gagandang asal, then mailapit natin sa ating Panginoon. Hanggang kailan sila pwede magstay dito? Ang sa ngayon po ang ating mga bata ay inaalad po natin mag-stay dito ng hanggang 18 years old. Then nakikipag-partner po tayo sa mga ahensya kung saan nagbibigay po ng mga vocational training. Nagbibigay po tayo dito ng mga training. Halimbawa po yung mga sa electronics. Okay. Then yung sa baking, food processing. Then yung mga bata sa mga instruments din po, tinuturuan din po natin sila, no? Then sa agriculture din po, then sa fisheries din po. Gaano ka-importante sa'yo at sa Children Formation Center na ito na dapat ay pag bago umalis yung bata ay meron siyang nakahandang magandang future? Siyempre po, sa pangarap po natin yan kasi masarap sa pakiramdam na aalis yung mga bata natin dito na ready na sila na harapin yung buhay sa labas, na magtrabaho dahil alam nila, tiwala sila sa sarili nila. Ako po si Martin Gomez, 15 years old. 3 years na po akong residente ng San Martin de Porres. Una po, napunta po ako sa Bethlehem, nasakop din po ni Father Boyet. Dinala po ako ng nanay ko po sa Bethlehem dati kasi nga po, dahil po sa family conflict po na nangyari po sa amin. Lagi na lang po nag-aaway yung nanay-tatay ko. Tapos nadadamay po kami sa galit na namumuo po sa loob ng bahay namin. Napapansin ng nanay ko na hindi kami nararapat sa ganong buhay. Kahit masakit sa kanya, kahit mahirap, kailangan niya kaming ilayo para matamasa namin yung magandang buhay. Ang natutunan ko po dito sa San Martin na napaka-importante, yung sa edukasyon po dito. Dito po ako nakapagpatuloy na pag-aaral. Isa pa pong natutunan ko dito is yung mga skills na itinuro sa akin, tulad ng pag-play po ng violin instruments. Pagsali po sa seminar training ng agriculture, sa food processing from VSU, na tumutulong din po dito sa San Martin. Isa pa nga po na pinaka-nagagamit ko sa ngayon is yung pagpa-flower arrangement po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi God has a really good plan and good future for me and sa lahat ng bata na nandito. Ako po si John Lambert Cruz Querido. Napunta po ako dito 2015. Naulila sa mga magulang. Yung nanay ko po, matay na at yung tatay ko po, at hindi ko rin po siya alam kung nasaan. Natulong po sa akin ng San Martin
ay yung magdasal at yung disiplinahin yung oras at yung ugali. Ngayon po, nakatapos na po ako ng grade 10. Ngayon po kasing nag-senior po ako, hindi ko na po pinagpatuloy. Inamin ko po may ina rin po ako sa academic. Mas inano ko po yung kung ano yung skills na meron ako ngayon. Ako po si Arman Rivera, 18 years old na po ako ngayon at 9 na taon na po ako dito sa San Martin. Paano ka napunta dito at bakit? Napunta po ako dito noong 2014. Inadapt po ako ng isang pamilya before and then kakilala po ni Father Boyet yun. One time po, tinanong po nila ako kung gusto ko daw po ba makasama yung dalawa kong kapatid. Pumayag po ako. So, iniwan daw po kami ng magulang namin sa gitna ng bukid. Binuhat niya po ako, kasama po yung ate ko. 2 araw po siya naglalakad, pasan-pasan ako ng kuya ko. Wala pa po kaming kain nun, tubig lang po. Sabi ng kuya ko, may nakita siya isang pamilya. Tapos, nagmakaawa daw po siya doon na kunin po ako para makasurvive. Pagkakuha po sa akin, kinuha din po sila ng iba pang pamilya kaso hindi po ganun ka yaman kaya pinunta rin po sila dito. Ano yung mga, kung meron man, naging biggest na challenge mo dito or sa buhay mo? Isang bagay lang po, yung kapag nakikita mo ibang bata na may dalo tapos ikaw wala. Kaya hindi po ako nawala ng pag-asa, hindi ako na-down. Kapag may dalo yung mga kasama ko dito, niyayak po si Father. Ano yung siguro biggest lesson na natutunan mo dito? Tanggapin yung sitwasyon na kung anong meron ka ngayon. So wala na po akong magagawa. Umiyak man ako ng umiyak, sisihin ko man yung magulang ko, magkakaroon lang po ako ng kasalanan. Ano ba yung mga natutunan mo dito na sa tingin mo ay madadala mo sa labas at sa tingin mo ay makakatulong sa'yo na mabuhay? Natapos ko po yung NC2 po ng baking. Marunong po ako mag-bake and then marunong din po ako tumugtog ng instruments. Pati po yung sa agriculture po. Tinuruan din po kami Hindi ka magtanim. Apo. Ano mga naitanim mo na? Mga natinom ko po dati is talong, kamatis, sili, okra, pipino. Arman, natutuwa ako na parang nalulungkot sapagkat ikaw ay handa ng parang feeling ko ngayon magulang ako na ready na akong i-let go ka. Good luck sa buhay mo. Thank you po. Nakakaantig talaga lalo na para sa isang ina na katulad ko na marinig ang kwento ng mga kabataan kung hindi na ulila sa kanilang magulang ay inabandona. At para talakayin ang usaping ito tungkol sa mga kabataang kinakalingan ng bahay at yaman ni San Martin de Porres, makakasama natin ngayon si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao at si Ms. Ira Ronali P. Santos, Senior Science Research Specialist, DOST Region 3 and PSTO Bulacan. Magandang umaga sa inyo. Welcome! Eto na, sa record ng DSWD, ilang mga kabataan ang ngayon ay nasa mga bahay ampunan? Batay po dun sa record ng DSWD, particularly ng aming attached agency, which is the National Authority on Child Care. Noong 2023, meron po tayong mahigit 4,000 na mga bata na nasa mga child caring agencies. Ito po yung mga privately run organizations that are registered and licensed with the DSWD. Sa mga DSWD residential care facilities naman po, meron kaming mahigit 1,700 na mga bata. Anong ibig sabihin? Anong pinag-iba? Residential care facilities? Anong ibig sabihin nun? Doon nakatira? Yes. Ito pong DSWD residential care facilities, these are managed by the department. Okay. Na mga facilities that offer 24-hour group living on a temporary basis for the poor, vulnerable, and marginalized children. Ngayon, alam naman po natin that the DSWD alone cannot perform the mandate on social welfare and development. Kaya po tayo meron mga social welfare and development agencies na tinatawag. These are NGOs, private institutions that are registered and licensed with the DSWD to operate as social welfare and development agencies. So meron din po mga particular na mga organisasyon na nagkikater sa mga bata who have been abandoned or neglected. But this is residential, meaning dun sila nakatira for the time being. Tama po. Pansamantala. Hanggang Pansamantala. umabot sila sa edad na Habang
idinalakad po natin yung kanilang placement. Dahil itong mga bata po ay piniplace, tinatawag po natin na Nahanapan din placement. syempre ng- Hinahanapan rin natin ng pamilya. Because we've always believed that children should always be given a family. That is their best interest. Tama. Ang best interest po ng isang bata encompasses security, emotional security, survival, protection, and of course, developmental needs. At yung pagkakaroon po ng isang pamilya ay napakahalaga sa kanila. Ngayon, in cases na yung mga bata ay abandoned, neglected, o talagang hindi po kayang ibigay ng mga magulang yung kanilang responsibilidad and exercise their parental authority, nagkakaroon po tayo ng involuntary commitment. At obligasyon po natin na hanapan ang mga batang ito ng pamilya na kukupok sa mabibigay kanila sa kanila. and would treat them as their own. At maibigay yung kanila pong pangangailangan. Kung kaya nga po, habang sila ay nananatili sa mga child caring agencies o ating mga residential care facilities, sila ay ina-assess natin at tinitiyak na merong certificate declaring them as legally available for adoption. Only then can we subject them for adoption. While they are there, they are educated, pinapaaral sila, tinuturuan sila ng mga maraming bagay-bagay na dito naman papasok syempre si Miss Ira. Ano ba yung mga tools na ibinibigay sa kanila? Sa ahensya po ng DOST, nagkaroon po ng connection ang ahensya namin taong 2020. Alam naman po natin kung ano nangyari in 2020. Pandemya po noong mga panahon na to. So, yung proyekto po, it's a collaborative project between DOST Central Luzon, Caritas Manila, if familiar po kayo, and the DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources for Research and Development, or yung tinatawag po nating DOST PICARD. So, si DOST PICARD po, siya po yung nag-fund dun sa naging project sa bahay at yaman ni San Martin de Porres. So nakapagbigay ng DOST Yes dito po, sa... Ng assistance. ibigay na po at na-implement na po natin yung mga tulong. Ano yung mga tulong na ito? Yun po, sige po. Dahil bigyan ko po kayo nung context sa naging proyekto po. No? Ano yung naging konsepto ng proyekto? So, dahil pandemya po nun, isa sa naging major problem po ng buong mundo ay yung supply po para sa pagkain, commodities. And ang naging tulong po ni DOST para sa isang community katulad ng San Martin ay mga technology or SNT-based solutions para maging Sustaining sila sa mga panahon So, katulad hindi lang ng pandemya. binigyan ng Yes mga po, ganito, opo. Tinuruan, binigyan sila ng technology, mga equipment. At the same time, in-equip din sila ng mga trainings para maging sustainable po yung paggamit. Ano itong mga trainings na binigay sa Apo, kanila? meron po kaming mga project or technology interventions na binigay related sa smart hybrid rice production, Smart hybrid rice production po. hybrid rice So, production. Meron din po kami for vertical garden or vertical farming system and aquaponics technology. Then brown rice impeller mill para makapag-produce po sila ng brown rice sa mismo community po ng Bahay at Yaman ni San Within Martin. their, within yung the lupa community, nila. yes po. And then vegetable garden, mga using yung normal or traditional way po natin ng pagtatanim. Na-implement ba nila lahat na itong tinuturo? Yes po, na-implement po at kasalukuyan pa rin po nilang ginagawa ito. Oo. At So, nababawasan yung gastos nila kasi self-sustaining. Yes Doon po. lahat ng tinatanim nila, sila na nag-harvest, sila na gumagamit. Itong mga batang ito, there will come a time na lalabas ito, di ba? Yep. So, ano bang tulong ang pwede Ang natin? pwedeng ma-secure ng mga batang ito na Tama po. not just monetary, but also Yes, yes, parang yes. maybe Yes. work Yes, or whatever. tama po, Ms. Jelly and Kong. Kung halimbawa po na hindi nagkaroon ng placement yung bata na nasa child caring agency o nasa residential care facilities, ang gagawin natin is i-reintegrate siya doon sa community. Reintegrate, no? The word is reintegrate. Tama po, Paano yun? i-reintegrate Paano? natin. What is the process? How is it done? So while they're in the child caring agency or in the residential care facility, meron tayong tinatawag na independent living program. Inihahanda natin yung bata
na kapag Mabuhay mag-isa. na mabuhay mag-isa. So, ganun pa rin, meron tayong mga tinuturo na mga skills sa kanila at continuous yung education, assistance na ibinibigay. Ano po? Kasi habang sila ay nasa ating mga facilities, meron tayong natawag na case management. And kung doon sa case management, nakikita natin na ang kailangan ng bata ay edukasyon, meron tayong tinatawag na case referral pathways. Rini-refer natin doon sa institution that could provide that specific intervention. Kaya kung halimbawa sa center sila ay naturuan about agriculture and na-steer yung kanilang interest and they wanted to pursue higher education, pwede nating i-refer sa CHED o sa mga learning institutions that offer scholarships para nga po So sa makapacitate labas na yon, lalabas na sila Yes. doon. Balikan natin ng San Martin de Porres. Parang sila naman ay talagang doing their best, making things work. You are familiar with them. Tama so, po. what is the stand of your agency with regards to them? Well, ang kagandahan po nito, siya ay isang registered and licensed facility. Ano po? So, sila po ay tinutulungan din ng DSWD in terms of capacity building. We are also monitoring na yung kanilang mga programs, activities, and projects conform with the standards being set by the DSWD. Yeah, idagdag ko lang din po doon. No? Aside doon sa pinaka-purpose na mabigyan sila ng ready source of food po doon sa within the community, isa din po talaga sa naging objective ay ma-introduce yung mga makabagong teknolohiya po sa larangan ng agrikultura doon sa mga kabataan natin na inaalagaan po ng San Martin de Porres. So, mula po doon, baka magkaroon sila or ma-improve natin yung interest nila na pumasok sa career related to At agriculture. sana nga, baka pwedeng mag-merge kayo at mag-join forces para hindi lang San Martin de Porres ang maka-experience nito, kundi Yes po. more institutions. That's correct. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Mula naman sa mga kababayan nating magsasaka, pupunta tayo sa bahay at yaman ni San Martin de Porres sa usapin tungkol sa mga nasa child care facility gaya nito. Ano nga ba ang pinakamabisang solusyon para tugunan ang kanilang mga pangangailangan? Manoy Wilbert, ano Well- ba sa tingin mo ang pinakamabisang tulong pwede natin ibigay sa kanila? Well, Jelly, no, para sa ating mga short-term solution sa kanila, para sila ay matulungan agad natin, no, pagkakalooban natin sila ng mga school supplies, mga farming materials at equipment na magagamit nila sa kanilang pagsasanay o sa kanilang training. No? Yes. And of course, ang ating pong long-term solutions dito, talagang kailangan nating ihanda itong ating mga kabataan dito, itong mga nandito, na pagdating ng panahon, pag nasa edad na sila at aalis na sila sa child caring facilities, ay nakahanda sila. No? Kaya mahalaga po itong ating mga pakikipag-ugnayan sa DSWD para patuloy na magabayan sila sa mga livelihood training, sa mga, yung pong siyempre yung paghubog sa kanila, at siyempre yung pong mga capacity building, kasama na yung mga pangangalaga sa kanilang mga mental health. No? Yes. Okay. And Bigyan then- natin sila ng opportunity oo. talaga. And then kanina, yung DOST naman, of course, yung pagsasanay ng DOST, pagdating naman sa food technology, learning project at iba pang mga training programs, para nga po nakahanda po itong ating mga kabataan pagdating ng araw na sila po ay lalabas na. And then, maglalagay po tayo ng technical vocational training ng TESDA sa San Martin de Porres at DOLE para rin po din sa kanilang mga training, livelihood training and opportunities no, paglabas nila. Kasama na po dyan yung financial literacy training at of course yung pagsisigurado ng kanilang market linkages. No? And then yung pagsusulong ng alternative learning system dito po sa mga child caring facilities, kasama na ang mobile education para sa pag-aaral naman ng mga bata na nandito po sa mga child care facilities. No? Wow! Balikan nga natin ang mga taga-bahay at yaman ni San Martin de Porres para sa kanilang reaksyon. Panoorin natin. Very inspiring ang kwento ng mga kabataan po dito sa bahay at yaman ni San Martin de Porres. Kasama po natin ngayon si Brother Willie Vardalion, Vice President of the Board of Trustees. Sir Willie, thank you po. Ay, pinatunayan nyo na walang hadlang para sa isang taong nagsusumikap at nangangarap.
At dahil po dyan gusto namin magtagumpay kayo sa inyong mga pangarap, susuportahan namin ang inyong mga skill-based trainings, lalo-lalo na sa agriculture and gardening. Kaya eto na, tanggapin nyo po ang munting handog mula sa Si Manoy ang Ninong Ko, ang mga farming materials, ang mga school supplies, at syempre po ang mga equipment na maaari nyo pong gamitin. Ano masasabi, John Mark? In behalf po ng mga bata po ng Bahay at Yaman ni San Martin de Porres, gusto po namin magpasalamat sa programang ito, sa mga handog na pinagkaloob niyo po sa amin. Malaking tulong po ito para sa pag-aaral ng aming mga bata at sa pag-agrikultura po. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyo at sana'y masayang-masaya kayo. At dahil isang malaking agriculture community ang Bustos, Bulacan, ako tulong-tulong tayo sa pagsulong. Kasama po natin ngayon pa rin ang Angat Bustos Pandi Irrigators Association. Siyempre, Joel, represented by Joel, para maghatid din ng tulong at siyempre magbigay din tayo ng mga, magbahagi ka ng mga solusyon. Sa ngalan po ng Ambuspa Irrigators Association, kami po ay amin pong nais ibahagi ang natanggap po naming mula sa Si Manoy ang Ninong Ko, Yes. na harvester. Ito po ay aming sinishare sa mga bata dito sa Bahay at Yaman ni San Martin de Porres. Ayan. At syempre mag-a-assist din po kayo kung kailangan nila ng assistance. Di po ba Yung assistant po sa training ay amin pong sasagutin para po ma-train sila yung mga bata sa pag-ooperate po ng harvest. Yes, thank you so much, Brother Willie. Ano pong masasabi nyo? Unang-una po, salamat sa Diyos. Kayo'y paniwala namin isugo niya upang ang buhay na mahalagang galing sa Kanya ay maitaguyod, mapaunlad pa. At salamat sa programang Si Manoy ang Ninong Ko na sa amin ding paniwala ay gawa ng Diyos. Salamat sa Ambuspa na magiging katuwang din namin sa pagtataguyod ng pagpapaganda ng buhay ng mga batang ito at ng kanyang pamilya. At maraming salamat din po sa oportunidad na ang Si Manoy ang Ninong Ko po ay makatulong sa inyo. Maraming salamat po. Hay, naway mapanatiling buhay ang ating agrikultura dito sa Bulacan sa pamamagitan ng modern bayanihan. Ika nga, di ba, pay it forward, yun ang kanilang sinasabi. At syempre, saludo po kami sa mga magsasaka ng Ambuspa Irrigators Association at sana'y maging matagumpay din ang mga kabataan mula dito sa Bahay at Yaman ni San Martin de Porres. Congratulations po at maraming salamat. Good luck din sa mga kabataan natin at good luck din po sa inyo. Yes. Thank you! Nakakataba naman ng puso na nagiging tulay ang ating programa para maiangat ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Bustos, Bulacan. At higit sa lahat, naging daan din tayo para yung mga natulungan natin sa Ambuspa ay mahikayat ding tumulong sa iba. Pero bago tayo magpaalam, syempre Manoy Wilbert, hindi pwedeng hindi ka mag-iiwan ng iyong makabuluhang aral at payo para sa ating mga manonood. Jelly, anuman ang estado natin sa buhay, obligasyon po natin ang tumulong sa higit na nangangailangan. Mas malayo po ang ating mararating kung tayo ay nagbabayanihan at nagmamalasakit para mapagaan ang pasanin ng bawat isa. Ikaw, ako, tayong lahat, walang hindi kayang lampasan. Ipanalo po natin ang bawat laban ng buhay para winner tayo lahat. Maraming salamat, Manoy Wilbert, at maaari pong mapanood ang ating mga episodes sa YouTube channel ng GMA Network. I-follow niyo po kami sa aming official social media accounts sa FB, Si Manoy ang Ninong Ko, sa IG at TikTok naman, at Ninong Ko. Kita-kits ulit tayo next week, mga kapuso. Alas 7 ng umaga nationwide at alas 8 naman ng umaga via GMA Cebu para sa Central at Eastern Visayas. Dito lang yan, syempre, sa Si Manoy ang Ninong Ko. Lahat tayo kayang-kaya, ipanalo't dadamay bawat isa, ikaw